Tingin na kilikili. Tingin na kilikili. Pure breast milk ang ibinibigay ni Eda sa kanyang bunso, pero hindi ito naging madali para sa kanilang mag-ina. Nahirapan ako kasi konti lang yung milk ko at iyak din siya ng iyak pagka pinapadede ko. Pero mukha pa rin siyang gutom. Suspetsya ng isang ekspertong kinonsulta ni Eda, mayroon siyang insufficient glandular tissue o IGT kung saan posibleng kulang daw o mabagal ang tissue sa kanyang dibdib sa paggawa ng gatas. Kaya umaasa si Eda sa mga donasyong breast milk. Ngayon, binuksan na sa Quezon City General Hospital ang kauna-unahang human milk bank na itinatag ng Quezon City Local Government. Kasama siya sa isang komprehensibong programa ng local government ng Quezon City kung saan gusto natin na lahat ng ipinapanganak dito sa lungsod ay healthy. Breast milk from mothers na dinodonate nila para mapakinabangan naman ng ating ibang mga babies na nangangailangan. Prioridad ng Quezon City Human Milk Bank na mabigyan ng breast milk ang mga sanggol na preterm o ipinanganak ng kulang sa buwan, mga malnourished o mga may inang di pwedeng magpasuso. Breast milk lang ang gatas na sapat para sa pangangailangan ng bata in terms of the protein, the carbohydrate, and the fats. And aside from that, meron siyang antibodies. Si Maricel masaya raw sa pagdodonate. Masarap. At least malalaman mo na may buhay kang mabibigyan ng ng karugtong, lalo na yung mga nandun sa ICU, di ba? Ang mga tulad ni Maricel, bibigyan ng isang share card. Ang kada litrong donasyon ng breast milk, may katumbas na diskwento sa mga serbisyo ng Quezon City General Hospital. Kahit sino naman, pwedeng mag-donate. Pwedeng magpunta lang sa QCGH o sa isa sa 7 tinatawag na Super Health Center sa Quezon City. Lahat ng magdodonate sasailalim sa physical examination at screening para sa mga sakit, kasama ang HIV at hepatitis B. Tina Panganiban Perez, GMA News.